Hi guys! So ngayon naman guys, sa video na ito ay tuturo natin kung paano gawing Wi-Fi repeater ang ganitong PLDT router na model SG180U2. I-reboot natin ang modem para bumalik sa default admin configuration. Kapag naka-plug in na ang 12 volts 1.0 amp na adapter sa ating router, ay pwede na natin i-on at hintahing mag-boot up. Kapag umilaw na ang LED ng WLAN, ito na ang oras para umpisahan ang pag-reset ng ating router gamit ang ejector pin ng inyong mga mobile phone. Marahang ipasok ang ejector pin sa butas ng reset at i-hold ito ng 10 segundo. Magre-reboot ang ating router at hintayin ulit umilaw ang LED ng WLAN. Gamit ang LAN cable, i-plug ito sa LAN 1 ng router at ang kabilang dulo ay sa LAN port naman ng ating mga computer or laptop. Open natin ang ating mga web browser tulad ng Google Chrome and then type ang default IP ng ating router na 192.168.1.1. Gamit ang script na makikita sa ating description below, mag-login tayo sa super admin. I-copy lang ang link na ito at i-paste. Pagkatapos lumabas ang enable super user, i-copy ang kasunod na link at i-paste. At pwede nang mag-login sa ating portal gamit ang super admin password. Sa username, admin PLDT. Sa old password, ang ating password ng ating super admin. At gagawa tayo ng bagong password at confirm password. Sa WLAN SSID sa 2.4 GHz, gagawa tayo ng password and then confirm password. Ganun din ang gagawin natin sa SSID 5 GHz. And then apply. Ito na ang ating PLDT dashboard. Dito sa status, makikita natin ang device information. Tayo dito at punta tayo sa basic setup at pindutin ang LAN. Pumasok tayo dito sa IP version 4 configuration. Makikita na naka-enable ang DHCP server. I-disable lamang natin ito and then apply. At i-click ang IP version 6 configuration. Makikita rito, DHCP version 6 server ay naka-enable.
I-uncheck lamang po natin ito. And then, apply. Dito sa WLAN, kung gusto nyong palitan ang password ng ating mga Wi-Fi, ay pwede nyong baguhin dito sa basic configuration. Pwede nyong baguhin dito sa security settings ng 2.4G at security settings ng 5G. Makikita nyo rito ang mga password ng ating Wi-Fi sa 2.4G at 5G. Pwede na ito gamitin bilang isang Wi-Fi repeater ang lumang model na router na SG180U2. Para maiwasan ang sinasabi nating conflict IP, ay babaguhin natin ang IP address ng ating router. Lalo na kung maraming router ang naka-plug in sa inyong mga ISP o maraming router ang ginagamit nyo sa inyong mga tahanan. Para maiwasan ang pagkakaroon ng IP conflict, ay babaguhin natin ang IP address ng ating router. Mula sa 192.168.1.1 ay gagawin nating 192.168.200.1. Di tayo makakapasok sa bago nating gawang IP address kung hindi natin babaguhin ang network settings para mailipat natin sa static. At sundan lamang ang video na napapanood nyo. Subukan na nating mag-login gamit ang ating bagong IP address at mag-login gamit ang ating bagong username at password. Pero hindi magtutuloy ito kung hindi natin gagawin enable ang super user gamit ang ating bagong IP address para makapasok tayo sa ating PLDT Home Portal. Maraming salamat sa mga nanonood at wala ang sawang sumusuporta sa aking walang kwentang channel.